Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol sa kaganapan sa Soto family. So kahapon tulad ng taong-taong ginagawa po nila Bossing at kanyang mga kapatid, nasaksihan natin ang kanilang pabasa na taon-taon nilang ginagawa, isang tradisyonal na debosyong Katoliko sa Pilipinas tuwing mahal na araw kung saan inaawit at binabasa ng tuloy-tuloy ang isang pasyon. Ang tulang nagkukwento sa buhay, pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Makikita din na nagkaroon ng salo-salo after po ng pabasa ang Soto family kung saan nagkasama-sama ang lahat. Makikita nga dyan na talaga namang nagpa-catering pa po sila para nga naman po ma-accommodate ang lahat ng kanilang bisita. Samantalang kahapon nakita din natin na may pabasa sa pamilya po ng Ballesteros. Pinangungunahan niya ni Paulo Ballesteros at makikita naman dyan na nakatayo siya habang binabasa ang mga kataga ng pasyon. Samantalang ang pamilya naman ni Samantha Rascal ay nagkaroon po ng bisita iglesia bilang parte pa din po ng mahal na araw, pag-alala sa sakripisyo ng Heso Kristo sa sanlibutan. Samantalang happy 200k followers naman dito po kay SQKZ. Sabi niya nga, I really appreciate your constant support. Thank you everyone, love you all. Simula po nang lumabas at makilala ang mga singing queens dito po sa Eat Bulaga, ang supporters ng Eat Bulaga ay suportado na din syempre ang mga singing queens natin at lagi po silang nakasubaybay dito sa mga ganap nila, lalo na ngayon na wala po na sila sa Eat Bulaga, hindi na po sila madalas napapanood dito. Kaya sana someday makabalik sila sa Eat Bulaga kasama ng panibagong segment na kinabibilangan po nila. And bilang good news nga mga kadabarkads, meron na pong vlog si SQKZ Bueno. Sabi niya nga dito, hi Dabarkads, please watch my new vlogs on my YouTube channel and please don't forget to like and subscribe. Ayan po, naglagay siya ng link kung saan mapapanood po natin dito yung mga gala and also food vlog. Kaya kung namimiss po ninyo mga singing queens, puntahan nyo na lamang po sila sa kanilang mga sari-sariling YouTube channel. And bilang celebration nga po ng 200k followers na SQKC, nandirito po siya mga kadabarkads sa Thailand para po mag-vacation. Samantalang, 5 days to go na lang mga kadabarkads at concert na po ni Jerome Ibardome, April 9, concert yan. Sabi nga dito, botohan na ang may pinakamaraming reaction will win 1 VIP ticket for April 9 concert. Deadline, Sunday 7pm. Philippines time. So makikita dyan ang iba't ibang mga edit po na picture para kay Jerome Ibardome at kung sino nga yung may pinakamaganda at may pinakamataas na reaction ay mananalo po ng isang VIP ticket for April 9 concert ni Jerome Ibardome. So, 5 tulog na lang mga kadabarkads. Dito po yan gaganapin sa SM Cinema Muntinlupa City. Bilang pagunita din ng kanyang first year anniversary dito po sa pagiging clone ni Elvis Presley. Next topic naman, pag-usapan natin ang kaganapan naman kay Jose Manalo mga kadabarkads. So, itong Arimi Hot Spring Resort po nila, meron na din po silang nilaunch na bagong Arimi bag. Super cute at makikita nga dyan na dala-dala po or hold ng isang mascot na monkey yung Arimi bag na mabibili nyo lang mismo sa Arimi Hot Spring Resort. And speaking of Arimi, kamustahin naman natin ang scammer at manggagaya po ng naturang page ni Jose Manalo. So wala na po, burado na po mga kadabarkads. Kung magsisearch nga kayo sa Facebook, tanging Arimi Hot Spring Resort na may blue check, yung legit, ang inyong makikita dyan. Pero yung peke na may 1,800 po, wala na, hindi na po ma-search. Ibig sabihin, nag-deactivate na po mga kadabarkads or nabura yung kanilang page kasi nga po
peke ito. So mabuti naman, 'di ba? Para hindi na po sila makapanglinlang at makapangdugas, makapangloko ng mga taong ang gusto lang naman ay makapag-relax at makapag-enjoy ngayong mahal na araw, pero ang nangyayari pa madalas, eto po't na-scam pa nga sila. Pero kahit na sumuko or binura po nila yung kanilang fake page na yan, mananagot at mananagot sila sa batas. Dahil after po ng Holy Week mga Kadaberkads, lalakarin na po yan ni Jose Manalo. Katunayan yan, yung mga katibayan po nila, mga ebidensya, na ipasa na po nila yan sa Kamkrame, sa NBI, sa NTC para damputin na lamang itong mga scammers na to na gumagaya sa kanilang Facebook page. Siyempre, iniingatan po ni Jose Manalo ang kanilang negosyo na resort. Ngayon na nga lang po magnenegosyo si Jose Manalo tapos meron pang sumasabotahe. Hindi naman po maganda yon sa taong nagtatrabaho, nagpapakahirap, nagpapakainit, sugod bahay mga kapatid. Tapos merong ibang taong sumasabotahe, ng loloko, sinisiraan yung kanilang resort. So hindi naman tama yun. Ang tama dito ay kasuhan, ipahuli, ipatampot at managot ang taong nasa likod ng fake page na Arimi Hot Spring Resort. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups ng Telenews tungkol sa Itbulaga at sa GMA. Malinaw na nakasaad sa kanyang article kahapon, di ba, na hindi ililipat ang Itbulaga. Nako naman, kundi mananatili ito sa TV5. Tanging mapapanood lamang sa GMA bilang karagdagang channel. Hindi para alisin ang Itbulaga sa TV5. Kung tutuusin, malaking tulong ito sa ratings ng Itbulaga kung mangyayari ito. Pag nangyari ito, ang mag-uusap dyan ay TV5 at GMA at syempre producer po ng EV na ang TBJ. Kaya dapat kunin din syempre ang kanilang panig kung sang-ayon sila dito. Kung ating babalikan ang interview kay Boss Joey De Leon, kay Julius Babaw, inamin niya doon nung una na sumama po talaga ang loob niya dahil sa hindi pangingialam ng GMA or paggitna po sa sitwasyon ng EV at ng mga halusos or ng Tape Incorporated, di ba? Pagkos mas pinanigan pa nga po ng GMA ang mga halusos. Pero maraming sinabi din ni Boss Joey na wala na yon ngayon dahil matagal nang tapos yon. Kaya kung mabibigyan po ng pagkakataon ng Itbulaga na umere din sa GMA, parehas mag-benefit dito both GMA and syempre TV5. Katunayan yan, mas mararamdaman ng GMA ang sinayang nilang noong time show na Itbulaga, di ba? Dahil sa pagpapabaya nila dito. Sana totoo nga po ang balitang nakikipag-collaborate at nakikipag-meeting na ang TV5 sa GMA Network. Lilinawin ko lang ha, hindi po ililipat ang Itbulaga sa GMA Network mga Kadaberkads. Karagdagan lamang po na channel. Iba po kasi ang ilipat, ibig sabihin tatanggalin or aalisin yun sa TV5. Hindi naman po mangyayari yun, kundi karagdagan lamang po ang sinasabi sa article ng Telenews. Sana po ay malinaw yun sa lahat. Hindi po aalisin or tatanggalin ha. Karagdagan lang mga Kadaberkads. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.